Good afternoon, sir. Aware naman siguro tayo na may mga, before may mga bali-balita, for example, na may mga superpowers na nagtatry mag-intervene o mag-i-rig yung mga elections. Kahit sa US, ang pinagdudahan before yung Russia na possibly they tried to influence the results of the votes. Sa Philippines, dati nun after the 2016 elections, may mga ugong-ugong na kesyo daw ang China ay nag-try na i-manipulate yung results ng ating election to favor a certain candidate. So, ano po sa ngayon with our current technology, ano yung level of confidence natin that na hindi tayo pwedeng pasukin ng interest groups o ng China na alam natin na may malaking interest sa country? We are fully aware and conscious po doon sa foreign intervention as a possible means of committing irregularity. Pero kung sa technology po kasi, kung napansin nyo, may counter-checking measures tayo eh. Kasi kung gusto mong, hacking lang yan eh. Hindi mo naman pwedeng bawat isang machine, 94,000 machines yun, 94,000 mong isa-isa, medyo hacking lang po yan. Sabi ko nga po sa inyo, paano mo i-hack kung alam na yung result sa presinto? Yun po yung kagandahan eh. Alam na yung result sa presinto. Ang pangit yung tinatransmit, wala ka pang alam sa result sa presinto. So, anong kinakatakot po natin sa foreign intervention? Yung pagbibigay ng support, pogo politics. Dati-rati po, narco politics, wetting politics. Yan po yung mga minomonitor natin. Therefore, dyan dapat papasok yung mismong monitoring ng ating pong AMLA at saka ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Especially yung pagpapadala. Ang problema po kasi, pwede silang gumamit ng isang negosyante. Magbibigay ng suporta sa isang kandidatong panggastos. Di ba? May isang kandidatong panggastos, kaya pala sobra-sobra advertisement. Nakakaya mang pambayad. So yung intervention sa technology, wala po akong nakikita gano'n. Kasi ito po, pinapakita ko sa inyo kung ano yung paano yung machine natin. Paano pa naman nila mag-i-intervene dyan? Yung intervention po can come into the form of vote buying, resources, etc. Yan po yung dapat. At ang kagandahan po nito, for the first time also, madami po kaming ang laban po talaga natin dito is vote buying. Vote buying is the modern cancer of our democracy.